Hi guys! Kamusta po? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June. Pag-usapan po natin dalawang bagay po ito. Mig Zubiri nanunuyo ngayon dahil kumampi siya o sumanib siya sa minority. Binatikos siya ng mga kababayan niya sa Bukidnon. Kaya nanunuyo ngayon at handa raw makipagpatayan para ipaglaban ang Bukidnon at mga mamamayang Bukidnon. Talaga ba? Ha? Pag-usapan din po natin si Bobong Erwin Tulfo. Napaka-bobo po itong proposed bill niya. Mamaya pag-usapan natin yan. So unahin natin si Mig Zubiri. Ito po ang sinabi niya. May pagka-artista na po ngayon si Mig Zubiri. Dahil sinasamahan na ng drama eh. Ito sana marinig nyo. Ito po. Siguro, palagi ako katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ako sa Bukidnon. Ako, dugo na ako sa Bukidnon. I would die for any one of these guys here. Ha? Sa tinor lang. Kung doon ay mga insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mo depensa. Ha? Ha? Talaga ako Mindanao. Ha? Mahal daw niya. Handa raw siyang mamatay. At makikipagpatayan siya at handa siyang dumipensa kung mayroon mang iinsulto sa mga taga Bukidnon. Yun ba yun? Hindi ako Bisaya, ano? Bisaya ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan, pero naiintindihan ko ng konti. Parang yun ang gusto niyang sabihin. Matapos siyang batikusin ng mga taga Mindanao o taga Bukidnon dahil sa pagsanib niya kay Tuta Soto sa minority, ayan, nanunuyo siya ngayon at nakapag-press con pa para lang manuyo. Ngayon, ito pong si Mig Zubiri, nung botohan, nung Senate President, Cayetano Soto, di ba, ang naglaban, nag-abstain siya. Opo, nag-abstain. Neutral lang. Neutral lang. May sinabi siya kung bakit siya nag-abstain. Nakalimutan ko na lang yung sinabi niyang dahilan. Pero nag-abstain ka sa botohan, bakit sumanib ka? Lumipas ang ilang araw, sumanib ka kila Soto. Anong dahilan? So yun ang dahilan eh. At yun ang ikinagalit ng mga kababayan mo sa Bukidnon. Ngayon, nanunuyo ka dahil siguro tatakbo ka sa susunod na eleksyon. Si Mig Zubiri ay hindi siya re-electionist bilang senador dahil nakadalawang term na siya, 2016 hanggang 2022, first term po niya yon, at itong 2022 hanggang 2028 second term niya. So hindi po siya pwedeng tumakbo ulit dahil nakadalawang termino na siya na magkasunod. Hindi na po siya pwedeng tumakbo ulit sa senador. Kaya magpapalipas po siya ng isang eleksyon bago siya pwedeng ulit tumakbo bilang senador. Ngayon, ang ginagawa po karaniwan ng mga senador, kagaya ni Chase, tumakbo siyang governor ng ano ba yung problema? Probinsya niya, Sorsogon. Tama ba? Baka nag-aambisyon si Mig Zubiri na tumakbong governor sa Bukidnon. Hindi natin alam. Kasi eto ngayon siya, nanunuyo siya. Pangatawanan mo yan, panindigan mo yung pagsanib mo sa minority. Pero eto na yung consequence. Siguro dati, parang sure ka na, sigurado kang mananalo. Pero ngayon, may tulog ka. Ang dami ng galit eh. Diyan may problema ka ngayon sa mga kababayan mo. O eto po ang sinasabi ng ilang mga taga Bukidnon at yung ano pa, yung hindi naman taga Bukidnon, no? Eto, istoryahe emong kibot. Hindi ko alam. Bisaya. Iyak mo na laang yan, boy. Umiyak ka na lang daw kasi may drama eh, parang parang nagpupunas-punas pa ng luha si si Migs.
Takot ka nga ipaglaban ang tama. Mamatay pa kaya? Judas kasi, eto rin nagsabi na makikipagsuntukan dinto sa kasama ng sa mga usaa. Okay. Eto pa, marami pa. Utot mo. Pwede ba sabihin yan? Utot mo raw, Migs. Daming maleta yan. Paldo-paldo. Ayun. Yan na tingin sa'yo ngayon ng mga taga Bukidnon. At ng mga Pilipino. Meron ka bang maleta? Ayan na. Yan na ang tingin sa'yo ngayon. Go! Walang pumipigil sa'yo. Hindi kami naniniwala. Sabi naman ng isa, makipagdebate na nga lang, mag-walk out ka pa. Makipagbarilan pa kaya. Handa raw siya makipagpatayan. Mapapatunayan yan kapag lilipat ka sa kabila. Ayun, pwede yun. Ito pa. Sabi ng isa, sa barangay ka magpaliwanag. Ganyan na ngayon sinasabi sa'yo, Migs. Ay, sabihin na natin, binabastos ka na ngayon. Ito yung sabi ng isa, tindig maleta. Ito pa, dahil sa maleta, naging emotional. Ito pa isa, wag na kayong bumalik sa Senado, magpahinga na kayo. Ayun, tablado na. Tablado ka na talaga. Proof na hindi lahat ng stand ng mga politiko is also the stand and the fight of every Filipino who voted and trust politicians to do what is right. Okay na, nag-abstain ka eh. Nasa gitna ka eh. Neutral ka. Kaya lang, pumunta ka kila Soto, doon ka na binatuykos. Depensa para sa maleta, ayun. Kailangan dumepensa. Pero hindi siguro. Sa bagay, noong kay Ping Lacson, talagang hininto ang investigasyon sa maleta eh. Nasa flood control, di ba? At kung siguro napaniwala din tong dalawang ito, Subiri at Ehersito, siguro napaniwala na kumpleto na tayo, 13 na tayo, 13. Yung pala 11 lang. Siguro ganun kaya. Kung kaya sumanib si Subiri at si Ehersito, siguro nalin lang sila ni Soto eh. Kasi hindi yan sasanib kung wala pang 13. Kung hindi pa sigurado. O ano ngayon sila? Di napasama siya. Maling desisyon. No? Walang angay uwi. Sige lang. Ginansaya naman pud. Bisaya, hindi tayo marunong yan. 5.3 na puro tawa at galit na galit at isang wow na reaksyon. Ang galing mo mag-speech, sir. Tagos sa ilong, este sa heart. Ginagago ka na ngayon. Di ka na magugutom yan. Hindi ka na mananalo. Nadala ka sa maleta. Puro maleta po ang reaksyon. Wala pa eleksyon, umiiyak ka na. Sabi mo lang yan. Ang ganda ng ngiti mo. Ayan o. Sirang-sira ka na. Baka ibig mong sabihin ay mauuna kang kukuha ng maleta. Tagam ni mo dong. Tagam ni mo dong daw. Walk out, maleta is the key. Talagang batikos ang abot mo. SOS style. SOS style ni mo bugok. Last mo na yan, patawa ka. Last mo na raw yan. Alam na kulay mo, X ka na. Malupit yun. Unya, Subiri pa mo. Dating playing safe. Yan playing safe ka dati. Na-realize na alam na kulay niya. Matik nagdadrama na para mapansin. Wag ganahi sa imo, Migs.
Lamlam Drama King. Iniwan ka ng taga Bukidnon. Tinakwil ka na. Ha? Ang tapang sabay walkout. O paano ka makikipagpatayan? Debate lang. Umaatras ka. Ha? Rumi-retreat ka. Tapos sinasabi pa ni Lacson, yung ginawang retreat, isa daw yung matagumpay. Panalo daw yun. Ang hirap paniwalaan no? Ganyan po nangyayari sa mga magnanakaw Mga sinungaling. Nagiging baliw na. Paano panalo Nag-retreat ka nga. Ha? Umatras ka nga Paano ka nanalo nun? 'Di ba? Ang hirap naman paniwalaan, no? Ang tanong, nakipagpatayan ba? Baka malita lang din ang kahinaan. Maletagang ngani. Zero ka na. Last mo na yan. Baka pati mayor, hindi ka na manalo. Ayun. Pwedeng tumakbong mayor yan or governor. Pwede rin congressman. Ang problema, may tulog ka na. Siguro dati, malakas na malakas ka dyan. Pero ngayon, baka may talo ka na. Lalo na pag tinaas ni VP Sara ang kamay ng kalaban mo, patay ka na. Tapos, Mindanao yan. Ha? Ang leader ng mga taga Mindanao, Duterte. Duterte ang leader niya. Ha? Pag Duterte, pag taga Mindanao, na binanggit mo Duterte, talagang, yan ang kinikilala nilang leader ng mga Mindanaoan. Duterte. Iboto namin yan dati. Now, never na. Patay. Never ka na talaga. Ang dami pong reaction to. Almost 200,000. To be exact, 192,000. Ang dami. Pero, halos lahat. Lahat. Wala pa ako nakikitang positive Puro negative ang comment. Wag kami, sir. Magkano kaya insertion nyo? Po, sir. Kasi parang nataranta ka buksan ang flood control project. Los. Balat sibuyas naman, Malita Boys. Di nga, Migs, baka makipagpatayan ka dahil sa maleta. Ayun at tinatak na yung maleta sa pangalan mo, Migs. Yan ang hirap kapag hindi masyadong nag-iisip. At yung sinabi ko kanina, maaring tama Bakit sila agad sumanig sa minority? Anong meron? Hindi ba ang ganda na ng nasa neutral kayo? Kayong dalawa ni Ejercito? Bakit? Akala nila, siguro kinabukasan, sa makalawa, mabubuo nila yung 13. Naloko lang po siguro si Mig Zubiri dyan, ni Soto. Si Soto po ang nakipag-meeting dyan Kasama si Hontiveros, kasama si Rapi Tulfo ba yun? Naloko, maaari. At hindi na kumpleto yung 13 hanggang ngayon. Ito, nag-iisip na yan. Pinakamagandang gawin nyo, Mig Zubiri, JB Ejercito, sama mo na si Lito Lapid. Punta na kayo ng majority. Sigurado, baka hindi kayo idamay sa flood control. Kasi marami namang sangkot dyan Daan-daang congressman sangkot dyan. Ang daming mga taga DPWH, kontraktor, at ilang senador lang. Maaring unahin nila yung iba. 'Di ba? Kaysa naman unahin mo yung mga senador, unahin mo na yung mga congressman. Ang dami mga kontraktor dyan. Sumanib na kayo. May pagkakataon pa. Iwan nyo na si Soto. Wala na yan. Kumbaga, suicide na yan si Soto saka si Lacson Nagsi-suicide na. At patapos na rin ang karir niyan. Palipas na. Palipas na yung si Lacson at si Soto. Wag na kayo dyan. Wag na kayo dyan.
Dito kayo kay Cayetano, fresh pa yan. Fresh. So, dito po tayo pumunta kay Bobong Erwin Tulfo. Napaka-bobo po itong proposed bill niya. Ayan, pa-flash natin sa screen. Passengers of drunk drivers may also face penalties under Tulfo's tougher. Paano naging tougher to? Proposed bill. Ito, ulitin natin. Passengers of drunk drivers. Yung pasahero daw ng lasing na driver. Yung pasahero po, tinutukoy yung pasahero. May also face penalties. Pwede rin daw hulihin at magmulta. Under Tulfo's tougher proposed bill. Paano mo pagmumultahin ang passenger ng isang drunk driver? Anong kasalanan nung passenger? Halimbawa, sa pribadong sasakyan muna. Doon muna tayo sa pribadong sasakyan. Kadalasan, yung amo, di ba? Yung amo, yung may-ari ng kotse, minsan bit-bit niya yung kasambahay niya. O kaya, boy niya. Uminom si amo. Bit-bit niya kasambahay niya. Nung uuwi na, saan sasakay yung kasambahay? At saka, pag sinabing ng amo, sakay, uwi na tayo, sasakay yung kasambahay. Kasambahay lang siya. Di siya pwede pumalag sa amo niya. Di ba? Tapos, pag nahuli yung drunk driver, pati pasahero, magmumulta, Tulfo. O kaya naman, uminom sa bahay. Yung amo. Di, nag-aya, lumabas. Sinama yung boy niya. Nahuli. Lasing yung amo. Pati yung boy, wala namang kinalaman. Saka, hindi naman pwedeng pumalag yun. Hindi pwedeng, hindi ako sasama sir, lasing ka na di nawalan ng trabaho yung, paano yung Tulfo? Pagmumultahin mo pati yung mga pasahero ng drunk driver. Yung drunk driver nga, wala pa tayong mga high-tech na gadget. Ngayon po, may mga high-tech na gadget na. Laway lang. Kita na yung alcohol content sa katawan mo. Baka nga, hininga lang hihinga ka lang sa isang aparato. Kita na kung ilan yung alcohol content mo. At pwede ka pwede nang malaman na lasing ka. O kaya naman pampublikong sasakyan. Kasi hindi naman nilinaw dito Hindi ko naman nabasa. Pampublikong sasakyan, papara yung pasahero. Papara ng jeep. Anong sasabihin niya? Tatanungin niya muna, Manong chopper, nakainom ka ba? Ang labo naman ng bobong proposed bill na to. Sige na nga, tama na nga to. Hanggang dito na lang. See you next time. Bye-bye.